sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ito pong muli ang programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko kung saan atin pong iniugnay ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng mundo sa ating mga embahada at konsulado. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Ako po muna ang inyong makakasama para sa mga diskusyon patungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng ating mga Philippine Foreign Service Post. Kasama rin natin sa ating Master Control, sa ating technical side, sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at ang bagong miyembro ng ating team dito sa BMSP, walang iba kundi si Justin Osias. At para sa edisyon ng Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa araw na ito, itatampok natin ang ating embahada sa Stockholm, Sweden. Sa unang bahagi ng ating programa ay kasama na po natin ngayon ang Deputy Chief of Mission ng Philippine Embassy sa Stockholm, Sweden, walang iba kundi si Consul General Guinness Jaime Ricardo D. Galyaga. Conjen Galyaga, welcome po sa Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po, Steph, at sa lahat ng mga tumatangkilik sa inyo pong programa. Ayun, salamat po sa pagkakataon nito. Thank you. Yes po. Conjen, thank you so much po for gracing our program today. Conjen, ito po ang una naming katanungan para sa inyo. Paano niyo po ba mailalarawan ang relasyon sa pagitan po ng Sweden at ng Pilipinas? Steph, bale yung relasyon po ng Sweden at Pilipinas, pwede natin ipalarawan siya na isa siya na lalong lumalawak at lalong lumalakas, no? Mahaba na rin pa yung tempo nung pag-ugnayan natin with Sweden. Dahil noong 1947 po tayo simula nagkaroon ng diplomatic relations with Sweden, no? So kaya noong 2023 nag-celebrate po yung embassy ng 75 years of diplomatic relations with Sweden. So sa panahon na to maraming pakikipag-ugnayan, pagtulungan, at lalo na sa maraming aspeto po yung relasyon, no, na maganda yung nangyayari at lalo malawak. Pero yung pinaka-significant siguro na element ng relasyon is yung sa economic, na sa trade, no. Isang ebidensya po niyan is that yung sa Pilipinas, meron po ng higit na mga 60 na kumpanyang Swedish na nasa sa Pilipinas. Meron silang presensya doon, nag-ooperate sila at malawak yung nila doon, yung involvement nila doon at negosyo sa baga, no. Nasa sila, nasa industrial and manufacturing, automotive transportation, teknolohiya, digital services, energy, pharmaceuticals, healthcare. So at total trade natin with Sweden umaabot $228 million, no. So yun diyan pa lang makita natin na maganda yung relasyon, and sa habang tumatagal yung panahon lalong lumalawak, meron silang interest dito sa Pilipinas. So dito sa embahada, balak namin hopefully na makaengganyo pa ng ilan pa mga kumpanya mag-invest sa ating bansa at palakihin yung trade natin, no. And hopefully maka-export din tayo sa Swedish market, more of our mga products and services. So in that sense, yes, sabihin natin maraming oportunidad at very promising yung bilateral relations natin with Sweden.
Ayan, bigyang diin lang natin ang mga nabanggit ni Conjen. Nagsimula ang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Sweden noong 1947 at noong 2023 ay sinelebrate na pala ang 75th anniversary ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Sweden at tulad niya po ng nabanggit ni Conjen ay nakasentro sa ekonomiya ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Sweden kung saan nasa 228 million US dollars po yan ang kumbaga yung trade sa pagitan po ng dalawang bansa. And tulad niya na nabanggit din ni Conjen ay nasa 60 Swedish companies ang may presensya dito sa Pilipinas, which means na itong mga kumpanya na ito ay syempre nagbibigay ng oportunidad para magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan dito naman sa Pilipinas. Ito naman po, Conjen, siguro para na rin po sa kaalaman po ng mga nakikinig po sa atin ngayon, meron pa po bang, ano po ba yung sakop po ng consular jurisdiction po ng ating embahada dyan sa Sweden? Meron po bang mga consulate, ibang consulate po na sakop or mga ibang bansa po na sakop po ng embahada dyan sa Stockholm, Sweden? Yes po. So Steph, dati nung yung embahada sakop niya po yung Finland. Kaso no last year nagbukas na rin tayo po ng embahada sa Helsinki. So since meron tayong embahada doon, binitawan na po namin 'yon. And kasulukuyan diyan, nagkaroon din ng reassessment ng jurisdictions within sa Nordic and Baltic region. So ang nangyari is that yung Latvia, dati siyang sakop ng embahada natin sa Warsaw, Poland. So yung Latvia, pinasa po sa amin dito sa Stockholm, sa Sweden. And then recently lang yon. So at the moment, nasa proseso pa ng accreditation kami dito at pero formality lang po yon, administrative process lang yon with the Latvian government. But nag-exercise na kami jurisdiction doon at kung may mga Pilipino sa Latvia, attend na rin namin kami sa mga concerns nila. Meron din tayo palang honorary consulate doon sa Riga. Nakikipag-ugnayan na rin kami sa kanila sa honorary consul natin doon. So in due time, formalize na rin yan yung jurisdiction with the foreign ministry ng Latvia. And after that, tuloy-tuloy na po yun, wala namang problema. Ayun. At speaking of that po, Conjen, unahin na po muna natin ang Sweden po, no? Ilang mga Pilipino po ang nagtatrabaho o naninirahan po dyan sa Sweden? Lahat po, meron tayo siguro dito mga 30,000 mga Pilipino dito sa Sweden. Pareho na nagtatrabaho dito, pareho na naninirahan, no? Malaking porsyento diyan, halos 80% diyan, medyo mayroon ng Swedish citizenship, then yung iba may mga permanent residency. Though meron pa rin iba na naka-work permit. Meron din tayong mga 80 estudyante dito, nag-aaral sa mga Swedish universities. And yung ilang bahagi yung status nila family members. So parang nauna yung isang family member, whether as immigrant or as overseas worker, then yung sumunod na yung family, yung tawag nilang family reunification. So parang yun po. pinitisyon po, parang ganun po ang Yes. How about po dun sa kasi nabanggit nga po kanina na sakop na po, although in the process pa rin po with the Latvian government. Ilan naman po yung mga Pinoy doon, Conjen? Based sa data na turnover sa amin, so mga between 200 to 300. So isa din yan na gagawin namin na next with the help ng honorary consul doon, no, i-map out din namin yung mga Filipino sa Latvia para makuha namin talaga yung exact number. And actually yung figures na binigay namin na 30,000 sa Sweden, very recent lang din namin na-update yung data na yon. And kasi
naka-access kami ng data sets and statistics, official statistics din, na hindi lang yung kung ilan sila at ano yung category nila, pero pati kung more or less saan sila naka-base. So medyo makita namin yung kung paano naka-disperse, no? So maliit na bansa in Sweden in terms of population nila dahil I think 15 million lang sila, no? Pero malawak at malaki yung lupain ng Sweden, no? Pahaba. At mula sa norte hanggang sa sur, mayroong Pilipino po. Saan na munisipyo dito o county, may mga grupo-grupo ng mga Pilipino. So, naka-spread out. Of course, sa major cities such as Stockholm, Göteborg at Malmo, medyo doon at sa surrounding areas nila, medyo may mga malalaking concentrations. Pero punot dulo ng Sweden, meron Pilipino, yung sabi ko. Ayun. At speaking of mga kababayan natin dyan, Conjen, saan pong mga larangan sila na mamayagpag? Okay. So yan po, very broad at diverse yung profile ng ating komunidad dito, yung Filipino community o kung tinatawag namin yung Philcom dito sa Sweden. So meron dito mga dati na, I think mga 1970s pa dumating. Yun yung mga pioneers, no? Maybe earlier, we don't know. So, at yung sinabi ko rin, malaking porsyento na rin may Swedish citizenship. So, marami na rin matawag natin mga palaway, ikatlong henerasyon ng mga Filipino Swedes, no? So, may mga bata din. Though ito, mga kabataan dito na lumaki sa Sweden, no, but at least sa tulong ng mga magulang nila at sa komunidad na very active, maraming mga active organizations dito, yung parang nase-celebrate pa rin nila yung ating kultura, yung history, yung pagiging Pilipino. So it is kept alive yung connection nila sa so madalas sila bumabakasyon sa Pilipinas. And then yung iba na okay yung kalagayan nila, nag-i-invest din sa Pilipinas and all that, no? So balik ulit doon sa profile ng ating community. Marami dito mga nakapangasawa ng Swedes. And so we have a large mix, no? Mostly mga professionals and skilled na mga workers, no? Though kahit yung iba kasi kahit permanent resident na siyempre may trabaho din sila, no? They work, maraming opportunities dito and very egalitarian kamo yung Swedish society. At lalo din mga kababaihan. So maraming opportunities din sila for work, for advancement, social mobility, no? So marami. So I'd like to give a few examples. For example, may Filipino restaurant dito that's doing very good. It is owned by a Filipina chef, no, si Miss L. Phillips. Meron din sa Malmo another Filipino restaurant. Then meron tayong mga Filipinos din na may mga sariling businesses, mga entrepreneurs, no. Itong gusto ko muna i-highlight natin mga entrepreneurs dahil I think magandang examples yan para sa mga kababayan natin, no? So si Miss Jovi Saria, meron siyang Filipino store selling shopping. Then meron din sa Göteborg, no, si Miss Daniels and then si Miss Kay Adfelt, no, both respectively Filipino Asian Market and Mercado PH. So mga they have stores, so nag-i-import sila mga Filipino products at no. And meron din Filipino Swede na si Joel Allen, Filipino Swede siya. He's a chef and an entrepreneur. May dalawang siya. He has a Filipino cookbook. Gumawa siyang Filipino cookbook called Halo Halo, no? Ila-launch yun this week. So doon mga recipes, siyempre kasama yung recipe ng mother niya din doon, no? Of Filipino food. Lumaki siya kumakain ng Filipino food during weekends, piniprepare ng mother niya. Pero si Joel Allen is a celebrated chef din dito because isa sa mga restaurant na tinayo niya nagkaroon ng Michelin star dito sa Stockholm, no?
So, but now he's rediscovering his Filipino roots. So, gusto niya nga i-promote yung ating cuisine and Philippine gastronomy. And so, the book project is one way, and we're working with him para ma-promote ito, no? And then, of course, marami tayong professionals, Filipinos, they're working in as computer programmers, IT. There's a significant number working sa Volvo as engineers. Meron pa nga tayong Filipino sa robotic industry. Then we have some in academia, sa research, nurses of course, hindi yata nawawala yan. Kahit sa parte ng mundo yata, you'll see Filipino nurses. And they're very highly valued here and appreciated, no? Then of course, skilled workers, lalo na sa services, professions, no? I mean, cleaning services, restaurants, hotels, retail. Though in fact some Filipinos have businesses na cleaning services businesses na they run their own business. So kung makita niyo po, very broad, no, very diverse, and I would say very productive yung community natin dito that not only benefits their families and the families and relatives they support back home, pero they are also positive contributors sa Swedish society, no? Dahil they create businesses, they generate jobs as well, they pay taxes. So ano sila? We are proud of them, no? And we appreciate them, and they're also very helpful sa mga ng embassy, sa mga objectives and goals na embassy dito, at madalas kami makikipagtulungan at nakikipag-ugnayan with them. Yun po. Ayun. At bago ko po matanong yung ugnayan niyo po, no, with the Filipino community, ay gusto ko po munang malaman, kasi nabanggit po ninyo, no, na yung mga bata po, no, kumbaga yung mga half Pinoy po at half Swede, dyan po sa Sweden, ay kumbaga ay dinidiscover, no, yung kanilang Filipino roots. So gusto ko lamang pong malaman, Conjen, ano-ano po yung mga cultural activities po, no, na spearheaded by the embassy para maipakilala po ang kulturang Pinoy dyan po sa mga half Filipino, half Swedes po na nandyan. Well, yan. Magandang tanong po yan. At dahil meron kaming pinagmamalaki na isang particular flagship program ng embahada, no, na initiate ng previous ambassador namin, si Ambassador Maria Lumen Isleta, na pinagpatuloy at sinusuportahan ng bagong ambassador po natin, si Ambassador Patrick Chua Soto. So ito po yung ating may programa kami in collaboration po with the Filipino community organization called the Philippine Education Society dito sa Stockholm. I think makakapanayam nyo rin mamaya isa sa mga leaders po ng ano dyan, so pwede rin siya magbigay detalye. So ang programa nito at proyekto nito is called Silid-Aralan sa Embahada. So ito po, nagkaroon na po kaming dalawang termo, tatlong termo na pala, tapos naghanda na rin kami for the next term next year. So ang konsepto po nito is that mga anak po ng mga Filipino dito, no, so from as young as 5 years old to 14, 16 years old, from between late March to early June, meron mga sessions dito sa embassy, no, twice a month, every afternoon dito sa embassy, they do silid-aralan sa embahada. Ang nagko-conduct ng mga sessions nila or activities and classes are also Filipino teachers dito sa Sweden. So part ng curriculum, of course, hindi naman siya talagang language course, no, but they will speak in Tagalog, they'll get familiarized, no, pero na pinapasok namin doon na, for example, like pag may mga lalo na celebration, no, yung Philippine Heritage Month o mga ganon, or lalo na tumatama din kasi yan sa sa International Women's Day, no. So pag mga ganon, hina-highlight namin yung mga
Filipinas na like sila Gabriela Silang. So ito ay paraan para itong mga Filipino Swedes, no, second, third generation, get to know and appreciate yung kultura ng Pilipino, yung that aspect ng kanilang heritage, 'di ba? So actually may mga cooking lessons din sila. They do yung turuan sila Filipino games. And so actually makita mo behind me may mga Filipino books. So it's may library din kami sinet up dito. So we have Filipino books in Filipino, books yan, then they're free to borrow it and access it as well. So we've had more, each class siguro is more than 20. Of course it's just a start, but we hope na ma-expansion, we can get other organizations to kind of replicate it sa ibang areas sa Sweden, no? So but yun yung primarily flagship cultural project namin, among others, na where we try to help in cooperation with the Filipino community na yung youth gets to appreciate and learn more about their Filipino heritage. So yun po. It's nice to know po, no, about dun sa inyong flagship na programa para maipakilala ang kulturang Pinoy sa mga Filipino Swedes. Ito naman po, tulad ng nabanggit ko kanina, ay ito po yung susunod ko pong itatanong sa inyo, Conjen. Kumusta naman po ang ugnayan ng ating embahada dyan sa Stockholm, Sweden, at dun sa ating Philcom na nandyan po? Yun po, maganda naman po dahil very close. Maraming mga, aside from that project na sinabi ko yung Silid Aralan, no? So usually pag sila din naman, they are self-sustaining, autonomous din sila. So may mga aktibidades din sila at mga events, like may picnic ng bayan, Pasko ng bayan. So pumpunta din kami, we support, we join them. Tapos we have many other groups. Meron ditong group of mga artists, so we help support them pag gusto, we help exhibit their works, we help publicize it. And then nag-ano din kami po kasi yun nga sabi ko kanina, malawak at malaki yung no. So for example, yung isang major area is Gothenburg. 6 hours po yun by land from Gothenburg to Stockholm. Malmo, 6 hours din po yun by land. So, nagko-consular outreach din po kami. So, when we do consular outreach, nagta-town hall meeting din po kami, or tinatawag namin yung fika sa embahada. Fika dito kasi is a Swedish term for parang coffee break or merienda. So, dito sa Stockholm, nagko-conduct din kami once quarterly, fika sa embahada, pulong-pulong, may topic of general interest. And then, minsan may mga online sessions din kami. And every time na mag-outreach kami, nagta-town hall din kami so that we can reach out to them, no? Lalo na yung pag sa mga serbisyo na available o mga latest developments. One time, kumuha kaming resource person from Overseas Filipino Bank to talk about financial security, paano mag-invest, no? And then how to protect yung mga online accounts. So, many various na mga activities na gano'n na kung saan pwede mag-share ng information and makipag-ugnayan in the sense also na iba rin kasi po yung nag-email lang or tumatawag, di ba? Pag in a social setting, then nakapag-usap, doon din namin kasi makukuha sa kanila yung feedback o kung ano pa ibang concerns nila, ano yung mga problema or kahit mga observation nila minsan na makakatulong eh. So like kagaya niyan, kausap namin yung may mga Filipino store and all that. Apparently, popular pala yata sa mga locals yung banana ketchup eh. So, and then like yung mangoes natin, so yung ambassador namin, isa yun sa mga project yan, tayo more mangoes kasi do medyo mahal siya, yung quality is very good. And I think dito naman, yun sa Sweden, medyo mataas naman yung income levels ng generally most people. So may potential yun, no? So
So yun, and then and kung may mga events sila, if they invite us, we will attend, we will present. So in that way, we learn from each other and we benefit from each other's engagement. Ito naman po, Conjen, syempre nabanggit nyo na rin po yung kumbaga interactions po no with the Filipino community. Ano po yung mga karaniwan naman po na problema po na kanila pong idinudulog naman po sa embahada at paano naman po sila natutulungan ng embahada doon sa mga problema pong iyon? Okay po. So, fortunately, Steph, wala masyadong problema po dito, no, na encounter namin, no. So we are blessed na more or less it's we don't have to deal so much with those issues or challenges. Meron pa rin po, pero I would say they are few and far between, no. Siguro in 1 year siguro mga 4 to 8 and varying degrees pa yon. So hindi naman, and they're not that. Yung iba po is more like personal and private in nature, no. So nandiyan kami. So maraming plataforma pwede kaming maabot. So by email, by phone, meron kaming Facebook page, meron din kaming website, no. And of course, since we work closely with many of the organizations, minsan from the community itself din nakaka-receive din kaming feedback. But in general kasi dito, yung Sweden, gumagana yung sistema eh. So, in terms of, for example, if we take sa situation or sa aspeto ng labor, no, or a work situation na may problema. So, kung labag sa kontrata yung ginagawa ng employer, base sa law dito at pag nag-complain yung ano yun, for the most part, papanigan yung kababayan natin, no? Kasi very strict sila sa observance ng kaya maraming businesses din very wary sila mag-violate ng mga labor regulations or immigration regulations dahil sila mismo tatamaan eh, dahil so for the most part yung mga Filipino workers, protektado sila at maganda yung working conditions and maasahan nila yung sistema, bale will work in their favor pag kailangan nila na pag may nangyari na hindi karapat-dapat. But just the same, meron din mga little challenges, no, kasi alam niyo po tong Sweden nasa far north. Dito po iba yung klima, iba yung so yung winter dito is medyo infamous, so sa kasagsagan ng winter dito, 3:00 pa lang ng hapon madilim na. No? Tapos lalabas ulit yung araw 8:00, 8:30 na ng umaga so almost, at pag sinabi nga 3:00 ng hapon madilim, parang 10:00 ng gabi sa atin, yung 3:00 ng hapon dito, tapos malamig pa. So sa iba medyo may yung sa pag-adjust, no? Then of course medyo iba rin yung kultura ng Sweden, but for the most part mga Filipinos naman tayo very adaptable naman and so few and far in between may mga ganon na nagkakaroon ng issues sa pag-adjust, but then dyan din pumapasok yung community, no, at pag tawag dito yung sa Filipino community na tutulungan na but other than that, wala masyadong problema dito, Stephen. We hope na it continues that way. Okay yung mga kababayan po natin dito. It's nice to know po. At bago ko po kayo pakawalan, Conjen, meron po bang mga activities po maaring in the coming days, bukod doon sa nabanggit nyo na launching po, no, nung sa kababayan po natin dyan, na pwede pong abangan ng mga Pilipino dyan po sa Sweden? Well, yung isang pinaplano po namin, and I think nag-announce na kami, yun nga, di ba nagbanggit ako kanina ng mga consular outreach po. So,
sa third quarter po nitong taon or baka mga bandang October or November, plano po namin mag-consular outreach sa Gothenburg to the west. Ito po sa the west of Sweden. So, sa mga kababayan natin nandito sa Sweden at nandyan sa Gothenburg area o malapit doon, paki-check na lang yung website namin at Facebook at or yung sa mga organizations nyo, dahil nagre-reach out po kami sa organizations, tumutulong din sila sa pag-spread the word. So, tawag dito, magkakaroon kaming consular outreach there with them in the near future. So, we look forward to their participation doon. Thank you po. At eto na lamang po, baka may gusto pa po kayong sabihin, no, as a final message po dito po sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ang pwede na sabihin is that nandito kami, yung embahada, para magserbisyo para sa ating mga kababayan dito po sa Sweden. We are open, we have our website, we have our Facebook, you can email us, no? Nandito kami para makipagtulong sa inyo, makipag serbisyo at and we hope na maganda po yung kalalabasan po nito. Thank you. Ayan. With that, maraming salamat pong muli, Conjen Galiaga, for gracing our program. Maraming salamat po, Steph. Thank you. At ayun, nakasama po natin si Consul General Guinness Jaime Ricardo D. Galiaga, ang Deputy Chief of Mission po ng ating Philippine Embassy in Stockholm, Sweden. Hindi pa po natatapos dyan ang ating pagtatampok sa bansang Sweden dahil para sa ikalawang bahagi ng ating programa ay makakasama naman natin ang isang Philcom, no, Filipino Community Leader dyan po sa Sweden. Maya-maya lamang po yan, makalipas po ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. At tayo po yung nagbabalik sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan pa rin ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. At tulad po ng ating nabanggit kanina, para sa ikalawang bahagi ng ating programa para sa araw na ito ay makakasama naman natin ang isang Filipino community leader dyan sa Sweden. Walang iba kundi si Miss Leticia Simpson. Ma'am Leticia, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Salamat. Maraming salamat po for gracing our program po, ma'am. Ito naman po ang, kumbaga, itatanong ko po sa inyo bago po yung mismong inyong organization. Ilang taon na po kayo dyan sa Sweden at paano po kayo napunta dyan sa Sweden? Ano po yung naging journey nyo po para makarating po sa naturang bansa? 50 years na ako dito.
Mahabang historya ang pinagdaanan ko. Nani, nung unang pumunta dito, tapos nagtrabaho ng iba, tapos nag-asawa, tapos nag-aral, nagkaanak, nagkaroon ng business. Sa ngayon ay retire na ako, pero 1/3 pa ng business ay sige pa rin. Grabe, ang tagal po pala ninyo dyan sa Sweden. 50 years, half a century. Kumbaga. Oo, dito na ako tumanda. Sabi nga nila, ano ka ba? Adopted ka ba? Sabi ko, hindi. Bata lang ako nung napunta dito. Kaya talagang nagsikap lang para makarating sa paroroonan. Ika nga. Ma'am Leticia, matanong ko lamang po, bago po kayo napunta dyan sa Sweden, taga saan po kayo dito sa Pilipinas, ma'am? Taga San Isidro, Nueva Ecija. Nueva Ecija. Ayun, mga ka-Central Luzon pala itong si Ma'am Leticia. Ayun. At yun nga po, Ma'am Leticia, dyan po sa 50 years po, no, na pamamalagi nyo po dyan sa Sweden. Ano po yung masasabi nyo po sa ating Filipino community sa naturang bansa? Ang mga Pilipino masisipag tayo, mga makapamilya. Ang iniisip parati ay makatulong sa Pilipinas. Yung iba din, siyempre may sarili din na pangarap sa buhay. Dapat din, iyon ay sundin. Kasi iyon ay para sa kanila rin sa yung future, sabi nga. Kaya kahit tumulong sa pamilya, kailangan din wag kakalimutan yung sarili. Gamitin lahat yung mga oportunidad dito kasi dito maraming oportunidad. And speaking of opportunities po, Ma'am Leticia, base po sa inyong mga naririnig po, no, mula sa mga nakakausap niyo po na Pinoy or maaari din kahit po sa mga Swede po, no? Ano po yung image po na nabuo ng mga Pilipino diyan sa Sweden sa mata ng mga Swede? Ang image ng Pilipino ay maganda. Hardworking tayo. Yung ganun matulungin, mga hospitable people, friendly, yung ganun. Ayun ang image natin. Ngayon naman po pag-usapan natin ang inyong organization. Ma'am, tama po ba ang mga educators po, no, yung miyembro po ng inyong organization or meron pa pong iba? Saka ano po ulit yung pangalan po ng inyong organization para maipakilala po natin dito sa ating programa? PhilComLAS, ang ibig sabihin nun ay Filipino Leaders Association. Yun ay mga iba-ibang grupo na nagsama-sama na iisa ang layunin para makatulong sa Filipino community. Ang kultura natin ay hindi kakalimutan, yung ganun kahit na matagal na dito. Tapos yung Philippine Education Society, PES, yun yung ang layunin naman nun ay yung mga third generation ay matuto ng ng salita at hindi lang yun, yung kultura ng Pilipino kailangan ding i-introduce sa kanila. At para hindi rin makalimutan yung kung saan sila nanggaling. So, dalawa po pala ang inyo pong organization. Siguro medyo hihimayin lang po natin para malaman din po ng ating mga tagapakinig. Siguro unahin ko na po itong Philippine Education Society. Ma'am Leticia, kailan po ba ito binuo? Ilan po yung inyong mga members din sa ngayon? Sa ngayon, I think yung Philippine Education Society mga 10 taon na. Sa ngayon siguro ang mga miyembro mga hindi masyadong marami, mga 30, mga ganon. But marami namang nakikipag-join, ika nga na tumutulong para kamukha ng mga magulang, ng mga
mga bata, tumutulong sila na kung ano yung mga layunin. Ang embassy, yun din tumutulong. Ngayon, kasama namin sila sa pagtataguyod noon. Parang joint project namin yon. Yung nabanggit nga kanina ni Conja na silid-aralan dyan sa embahada. Silid-aralan, oo. Opo. Bukod po doon, Ma'am Leticia, anong-ano pa po yung mga activities na isinusulong po nitong Philippine Education Society? Meron din kaming yung Philippine Education Society, meron kaming tinutulungan na orphanage sa Pilipinas. Na binibigyan namin ng support at least once a year. Yung kahit bago magpasko, nagbibigay kami ng tulong sa kanila para yung maanuhan din yung mga street children sa atin, mapakain, mabigyan ng magandang Pasko, yung pamilya nila. So, kumbaga, mga every Christmas po ay para maging masaya ang kanilang Pasko. No, it's nice to know po na kumbaga, kahit nandyan po kayo dyan sa Sweden ay nakakaabot yung mga activities at napapasaya po itong mga bata sa orphanage. Andito naman po tayo dun sa Philcom LAS. Ayan. Siguro ito mas malawak to. Ma'am Leticia, anong taon po, ilang taon na po itong organization na ito at ilan na po ang inyong mga miyembro? At sabi nyo nga po, halo-halo na itong Philcom LAS. Sino-sino po ba yung mga kasali dito? Ano po yung mga kanilang mga profession, kumbaga? Ang karaniwan sa amin ay nag-retire na. Pero mayroong nagtrabaho sa bangko, mayroong nagtrabaho sa social services, mayroong nagtrabaho sa sino pa ba yun? Mayroong nagtrabaho sa different areas. Yung kasi hindi naman marami yung, kumbaga, kami iilan lang yung sa Philcom LAS, pero yung mga miyembro noon marami. Ayun. Kami yung nag-o-organize ng at least 2 malaking pagtitipon sa isang taon, tinatawag na picnic ng bayan na every August, at saka Pasko ng Bayan every December. That is one way na magkita-kita yung mga Pilipino. Otherwise, parang hindi na masyadong, kasi kung kanya-ganyang grupo, hindi na rin masyadong nagkikita yung iba. At nabanggit nyo po, Ma'am Leticia, itong picnic ng bayan na ginagawa po pag Agosto. Ito po for this year po, natapos na po ba ito o gagawin pa lang po? Natapos na, meron kami ng August 9. Nung August 9, ayun. Ilan naman po, kahit estimates po, ilan po ba yung dumalo sa picnic ng bayan nung August 9 po? Siguro mga 100 mahigit. Yun, oo. Nakakatuwa yun kasi maraming magdala ng pagkain, kwento-kwento, may laruan, parang nakakasabik din, di ba? Ang magdadala mga pagkain Pilipino, yung mga ganon, ang merienda parang Pilipino din, na hindi mo naman nakakain araw-araw, yung ganon. Kumbaga, yun na rin yung chance para syempre, kumbaga parang balikan yung kahit papaano yung buhay sa Pilipinas na kasi dito din sa Pilipinas, 'di ba po, Ma'am Leticia ay mahilig din sa salo-salo, sa handaan at sa malalaking pagtitipon, ito po bang kasi sabi niyo 2 yung events, yung picnic ng bayan, Pasko ng bayan. Although pa lang po ngayon, Agosto pa lang ay meron na po bang mga dapat abangan dito sa Pasko ng bayan? Kasi alam naman po natin na dito sa Pilipinas, September pa lang ay kumbaga Pasko na. Pero although baka iba po dyan sa Sweden.
dito pero maaga na rin silang uumpisa na mag-decorate, mga ganon, ang mga shops dito. I think September pa lang din meron na silang Christmas decorations, pwede ka nang magbili. Pero hindi kamukha nating Pilipino dyan, mayroon ng music, yung mga ganon. Sila mga yung malapit na talagang magpasko. But tayo kasi, malayo pa, talagang pinaghahandaan na natin yun. Kasi tayo parang pamilya tayo kasi makapamilya pag Pasko kailangan tipon-tipon, yung ganon. Kailangan kahit na hindi, dito kasi more on parang material things para yung pagpasko nila kailangan meron silang mga gifts. Hindi kamukha natin na okay na sa atin basta magsama-sama, magsalo-salo sa pagkain, yung ganon. And ano pa ba? Pero pag yung Pasko ng Bayan, ganun din, meron kami ding na magsama-sama kami, may program na may mga sayaw, ganun, kantahan, mayroon ding parole contest na ng embassy noon, sila yung nag-organize. Yun. Oo, kaya nakakatuwa din yung mga bata, meron din silang mga laro, meron silang meron ding raffles para sa mga parang katuwaan nga, bibili ka ng maliit na ticket pero malaki mapapanalunan mo, yung ganon. Tapos pagkaraan nun, merong mga nagtitinda sa labas, bibili ka ng pagkain na gusto mo, yung ganon. Tapos yung parang enjoy ka sa araw na yon. It's good to know po. At yung pala, pwede pala natin kasabayang mag-decorate ang mga Swede kasi sabi nyo nga po, Ma'am Leticia, ay September pa lang. Although, pag dito kasi sa Pilipinas kumbaga, talagang party-party na kagad mula Setyembre kumpara dyan sa Sweden. No? At syempre, alam naman natin, talagang kapag ka malayo sa pamilya dito sa Pilipinas ay iba yung support system po ng mga Pilipino sa ibang bansa, kahit hindi naman talaga magkakakilala, hindi magkakamag-anak, may connection pa rin po talaga. Ito naman po, Ma'am Leticia, although nabanggit ni Conjen na wala naman masyadong kumbaga problems po kumbaga na nararanasan yung mga Pilipino diyan sa Sweden, pero meron po bang may mga nakakarating po ba sa inyo kumbaga mga dinudulog po ng inyong mga miyembro, Ma'am Leticia? Meron din, pero kung minsan ang kamukha ko, involved ako sa community na matagal na, yung mga family problem, yung sa Pilipinas na yung sabi kailangan ng tulong ng pamilya nila, yung ganun, kasi part ng business ko yun, mga Pilipino yung aking customer. Sila, yung hinaing nila kamukha ko minsan, "Uy tita, kasi merong nasa hospital na pamilya ko, pwede bang ganito muna?" Yun, mga ganon, tutulungan. Ngayon, kung yung embahada naman nandyan din, sasabihin namin, "O sige, punta kayo sa embahada, yun ay makakatulong din sa inyo." Kamukha ng kung minsan kasi ang problema ay culture differences din. Kasi iba ang kultura natin, iba ang kultura nila. Dito kasi kanya-kanya. Hindi kamukha sa atin na pag mag-asawa kayo, isa lang ang nyo. Isa lang kayo na, kumbaga, isa lang ang kasan ninyo, ang ano ba yun? Income nyo, oo. Dito hindi, kanya-kanya. Yun ang nahihirapan tayo kamukha ng mga nagpupunta ditong una. Ayun. At hindi naman din, kumbaga yung dito hindi masyadong maproblema yung community. Kumbaga sila yung bang alam nila kasi kung anong yung dapat nilang gawin. Meron din namang nagpo-problema, meron din kayong nagpupunta sa embassy na ang problema ay pamilya. Kung minsan kasi merong involved na iba kasi
pag hindi mo naiintindihan yung kultura nila, parang ano ka, yung sa puwera ka. Kumbaga, tulad yan na nabanggit kanina, parang mga personal na po, no? Yung Oo. problems more on personal. At eto naman po, nandyan na rin po kayo mismo sa ating embassy. Kanina narinig natin yung perspective from Conjen Galiaga. Sa inyo naman po ako kukuha ng perspektibo. Kumusta po ang relasyon ng ating embahada sa ating Filipino community? Maganda ang relasyon ng embahada sa Filipino community kasi parati silang nandyan sa mga activities ng Filipino community. They want to be part of it. Yun ang mainam kasi interesado sila kung anong ginagawa ng Filipino community. I-add ko lang na I think 2 years ago meron na ring simbang gabi. Yung ganun ba? Kaya kahit na iba-ibang grupo, nandyan sila. Nagiging part sila ng kung anong ginagawa ng community. At aside po, no, pahabol lang po na tanong before yung inyong final message. Aside po dun sa silid-aralan sa embahada, ano-ano pa po yung mga proyekto, programa po ng ating embahada kung saan po nakabenepisyo po yung ating Filipino community from your perspective po, Ma'am Leticia? Ayun, yung umpisa pa lang yan yung ginagawa namin na yung tungkol sa silid-aralan, yung ganyan. Magiging malawak yan pagdating ng kasi kamukha nito sa itong katapusan ng Agosto, meron silang tulaan, yung ganun ba? Parang, hindi lang yun, Tsaka meron din sila na tinatawag na fika sa embahada na ayun ay para magbigay din ng informasyon para sa Filipino community at kung ano din yung ginagawa nila. At bago ko po kayo tuluyang pakawalan, Ma'am Leticia, ito na lamang po. Panghuling mensahe po para sa mga taga-subaybay natin dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Partikular po, siguro may mga nanonood po sa atin ngayon na mga Pilipino dyan sa Sweden. Ang masasabi ko lang, pagka ikaw ay nagpunta sa isang bansa, kailangan na maging party ka ng bansa na yun para hindi ka maging outsider, yung gano'n. Tapos tingnan mo kung ano yung iyong oportunidad. Gamitin mo yun para wala kang pagsisihan. Kasi nasa sa iyo yun nasa isang tao kung gaano mo para matupad ka nga yung mga mithiin mo sa buhay. Tapos pag may kailangan kang tulong, yung embahada nandyan naman, tutulong sila na talagang para sa kabutihan mo. Yung ganun lang. And with that po, Ma'am Leticia, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Uulitin po siguro kung may mga activities po na kumbaga ay pwedeng ma-feature po kahit po sa iba po naming mga programa. Ayun, mabuhay po kayo. Salamat, pabuhay din. Ayun, at nakasama po natin si Ma'am Leticia Simpson, isa po siyang Philcom leader dyan sa Sweden. Ayan, ng Philcom LAS at ng Philippine Education Society. Ayun po. At sa puntong ito ay magtatapos na po ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Una ay pasalamatan natin muli ang ating technical side na talagang nakaalalay po sa atin dito sa ating programa. Maraming salamat din uli sa mga naging resource person natin para sa araw na ito. Syempre, kina Conjen Guinness Jaime
Ricardo D. Galiaga, ang Deputy Chief of Mission ng Philippine Embassy sa Stockholm, Sweden, at sa kaka-interview lang natin, no? Kay Ma'am Leticia Simpson, ang Philcom leader sa Sweden. At sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.